Sinabi ng asawa ko, nakahiya-hiya sa pamilya ang anak namin. Lahat ng ito habang patuloy siya sa pakikipagsaya. Nagtago ang aming anak na umiiyak sa balkonahe. Pero hindi niya alam na may mga kamera sa bahay. At nakita ko ang lahat. Bago tayo magsimula, mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung taga saan ka nakikinig. Gusto talaga naming malaman. Sana'y magustuhan ninyo ang pakikinig sa nakakaantig na kwentong ito. Mas maagang lumabas ng opisina si Alena kaysa karaniwan. Magaan ang kanyang pakiramdam. Naging matagumpay ang pulong sa mga kliyente. Nalagdaan ang kontrata. At pinauwi ng maaga ng direktor ang lahat. Isang pambihirang swerte sa kanilang mabilis na takbo ng buhay. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Pagtingin sa kanyang relo, 6:30 na ng gabi. Karaniwan sa oras na ito, naghahanda pa lang siyang umalis sa kanyang mesa. Pero ngayon, nakaupo na siya sa driver's seat. Mainit-init ang gabi ng Tagsibol ngunit hindi nakakasakal. Ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bubong. Pinipinta ang langit sa malambot na kulay kahel at lila. Pinaandar ni Alena ang makina. Sumandal sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata saglit. Naging matindi ang araw ng trabaho, negosasyon, pag-edit ng dokumento, walang katapusang tawag. Ngunit naging maayos ang lahat. At sa wakas, ay makakahinga na siya ng maluwag. Sa pag-uwi, binuksan niya ang radyo. Isang malamyos na OPM love song ang tumutugtog. Isang bagay na madamdamin at nakaka-relax. May sinasabi ang DJ tungkol sa panahon sa darating na weekend. Ngunit kalahati lang ng isip ni Alena ang nakikinig. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa usapan nila ni Marco kaninang umaga. Nakatayo siya noon sa tabi ng coffee maker. May tinitingnan sa kanyang telepono at biglang nagsalita nang hindi tumitingin. Nga pala, darating ang mga katrabaho ko mamayang gabi. Magse-celebrate kami sa pagtatapos ng proyekto. Tumango si Alena habang nagsasali ng tsaa sa kanyang paboritong asul na tasa. Sige, anong oras? Mga 7:00. Late ka namang darating kaya wag mo nang alalahanin. Ako na ang bahala sa lahat. Order ako ng pansit at lechon manok, bibili ng alak. Naalala niya kung paano nakaupo ang 8 taong gulang na si Maya sa mesa, na may hindi pa ubos na mangkok ng sinangag. Iwinawas-iwas ang kanyang mga binti sa ilalim ng upuan at tahimik na nagtanong, Daddy, manonood ba tayo ng cartoons mamayang gabi? Nangako ka, sabi mo mamaya sigurado na. Hindi man lang inangat ni Marco ang kanyang ulo mula sa telepono. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga hinlalaki sa screen. Halatang may ka-text siya. Hindi muna ngayon, Maya. May mga bisita ako. Mahahalagang tao. Manatili ka sa kwarto mo, okay? Maglaro ka. Sandamakmak ang laruan mo dyan. Ibinaba ng maliit na bata ang kanyang mga mata sa plato at hindi na nagsalita pa. Hinalo-halo na lang niya ang kanyang kanin na kanina pa lumamig. Hinaplos ni Alena ang tirintas ng kanyang anak at nangako, bukas, tayo namang dalawa ang pupunta sa parke. Okay? Bibili tayo ng ice cream. Magduduyan tayo. Tumango si Maya, ngunit mabigat ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Umalis na si Marco sa kusina. Ibinobotones ang kanyang polo. May ibinubulong tungkol sa mga presentasyon at mga deadline. Ngayon, habang nakaupo sa kanyang kotse sa isang red light, naramdaman ni Alena ang isang kislap ng pagkabalisa. Si Maya ay 8 pa lamang at sabik na sabik siya sa gabing ito, kasama ang kanyang ama sa mga nakaraang linggo. Si Marco ay palaging ginagabi sa trabaho. Umuuwing pagod at iritable. Sinubukan ng kanilang anak na iwasan siya. Nagtatago sa kanyang silid kasama ang mga libro at manika. Dati, binabasahan niya ito ng mga kwento bago matulog. Tinutulungan sa mga puzzle. Naglalaro ng board games. Ngunit ngayon, halos hindi na niya napapansin ang pagkakaroon nito. Naalala ni Alena kung paano 1 linggo na ang nakalipas. Lumapit si Maya para ipakita sa kanya ang isang drawing. Isang matingkad na watercolor landscape na ipininta niya sa paaralan. Ipinagmamalaki niya ito. Pinuri pa siya ng kanyang guro sa harap ng buong klase. Inabot ni Maya ang papel kay Marco.
habang nakaupo ito kasama ang kanyang laptop sa sala. Daddy, tingnan mo ang dinrowing ko. Mabilis itong sumulyap at tumango. Magaling, ang ganda. Idikit mo sa ref. At ibinalik niya ang kanyang mukha sa screen. Tumayo si Maya doon ng isa pang segundo. Pagkatapos ay tahimik na umalis. Nang gabing iyon, natagpuan ni Alena ang drawing na lukot-lukot sa basurahan. Sinabi ng kanyang anak na siya mismo ang nagtapon dahil pangit daw ang kinalabasan. Wala rin namang may gusto. Nag-green ang ilaw. Pinindot ni Alena ang gas. Tumawid sa intersection at lumiko sa kanilang kalye. Agad niyang napansin ang hanay ng mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Mga mamahaling SUV, ilang luxury sedan. Nakilala niya ang itim na Fortuner na pag-aari ni Anton, ang deputy ni Marco. Ang kulay abong sedan ni David, ang kanilang chief engineer, at ang puting Lexus na pag-aari ni Bianca, na nagtatrabaho sa accounting. Kaya halos buong departamento ang nagtipon. Habang papalapit sa gusali, narinig niya ang musika. Nagliliwanag ang mga bintana ng kanilang third floor na apartment. Lahat ng ilaw ay nakabukas. Bukas na bukas ang mga kurtina, malalakas na boses, tawanan, at ang malakas na bagsak ng hip-hop ay umaabot hanggang sa kalye. Nagpark si Alena malapit sa entrance. Pinatay ang makina at umupo sandali habang nakatingin sa mga bintana. May kung anong nagsasabi sa kanya na hindi maayos ang lahat. Isang malabong kaba na hindi niya maipaliwanag. Bumaba siya ng kotse, nilak ang pinto, at nagtungo sa entrance ng gusali. Ang hangin ng gabi ay amoy sampagita. Ang mga halaman sa tabi ng hagdanan ay namumukadkad. Mga mabibigat na kumpol ng bulaklak ang nakasabit sa daanan. Umakyat si Alena sa hagdan. Naririnig ang papalakas na musika sa bawat palapag. Sa unang palapag, isang walang laman na bote ng beer ang nakahandusay sa sahig. Marahil ay may mga teenager na nakalimot maglinis. Sa ikalawang palapag, ang kanyang kapitbahay, si Aling Perla, ay sumilip sa siwang ng kanyang pinto. Umalingaw-ngaw ang kadena at isang hindi nasisiyahan at kulubot na mukha ang lumitaw. Ang iingay nila dyan sa itaas ngayon. Imposibleng makatulog. Isang oras na silang ganyan. Pasensya na po, Aling Perla. Mahinang sagot ni Alena. Huminto sa landing. Sasabihan ko po silang hinaan ngayon din. Sabihan mo. Sabihan mo. Nagreklamo ang matandang babae. Kundi, tatawag na ako sa security. Tumataas ang presyon ko sa ingay na to. Isinara ni Aling Perla ang kanyang pinto at narinig ni Alena ang pagkaladkad niya ng tsinelas sa pasilyo. May ibinubulong tungkol sa mga kabataan at kawalan ng modo. Bumuntong hininga si Alena at umakyat sa ikatlong palapag. Huminto siya sa harap ng kanyang pinto. Sa likod nito, dumadagundong na ang musika. Talagang napakalakas. Nanginginig kahit ang mga pader. Narinig niya ang mga boses. Ang kalansing ng mga baso. Isang matinis na tawa ng babae. May malakas na nagkukuwento ng biro. Ang boses ay hindi pamilyar. Paos. Tapos sabi niya, "Sino nagsabing ako yon?" Isang malakas na tawanan. May pumalakpak. Si Marco, ang pinakamalakas tumawa. "David, wala ka talagang kapantay. Saan mo nakukuha ang mga kuwentong yan?" Inilabas ni Alena ang kanyang mga susi mula sa bag. Ngunit natigilan ang kanyang kamay sa kalagitnaan ng pagpasok sa susian. May kung anong nagpatigin sa kanya sa pinto ng balkonahe. Kitang-kita ito sa bintana ng hagdanan. Sa tapat, ang balkonahe ng kanilang apartment ay may salamin. Ngunit ngayon, isa sa mga pani ay nakabukas. At doon sa balkonahe, nakasandal sa rehas, nakaupo ang isang maliit na figura, si Maya. Nakaupo ang bata sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod at kahit mula rito sa hagdanan, nakikita ni Alena na nanginginig ang kanyang mga balikat. Bumagsak ang puso niya sa kanyang tiyan. Mabilis na pinihit ni Alena ang susi sa kandado. Tinulak ang pinto at pumasok sa pasilyo. Nagkalat ang mga sapatos, bota, takong, sneakers, nakatambak sa doormat.
At dahil wala ng sapat na espasyo, basta na lang itinapon ng mga bisita ang mga ito kung saan-saan. Amoy mamahaling pabango, sigarilyo, at kung anong maanghang. Marahil ay may nagdala ng inihaw na manok o wings. Mula sa sala ay narinig ang boses ni Marco. Masaya at excited. Tapos sinabi ko sa kliyente, gusto nyo ng mura? Kumuha kayo ng mga estudyante. Gusto nyo ng kalidad? Huwag kayong tumawad sa akin. At siya, maniniwala ba kayo? Pumayag sa presyo natin nang walang kahit isang salitang pagtutol. Nagdawanan ng malakas ang mga bisita. May pumalo sa mesa. Nagkalansingan ang mga plato. Isang boses ng babae ang humanga. Marco, isa kang henyo sa negosasyon. Naku, hindi naman. Halatang nagagalak si Marco sa atensyon. Kailangan mo lang malaman kung paano manindigan. Kailangan mo ng karakter. Alam mo yon? Karakter at tiwala sa sarili. Hinubad ni Alena ang kanyang takong. Maayos na inilagay sa isang sulok kung saan may espasyo pa. Isinabit ang kanyang bag sa isang kawit. Automatiko ang kilos ng kanyang mga kamay. Ngunit lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa balkonahe. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo. Dumaan sa bukas na pinto ng sala. Sa gilid ng kanyang mata. Nakita niya ang eksena sa loob. Ang malaking hapagkainan ay itinulak papunta sa bintana. 8 tao ang nakaupo sa paligid nito. Mga lalaking nakaplansadong polo. Mga babaeng nakaeleganteng bestida. Mga bote ng alak at mamahaling konyak ang nagsisiksikan sa mesa. Kasama ng mga plato ng cold cuts, mga salad, at mga kahon ng sushi. Nakatayo si Marco sa kabisera ng mesa na may hawak na baso. Namumula ang kanyang mukha dahil sa inumin at kasabikan. Bukas ang itaas na butones ng kanyang polo. Ikinakaway niya ang kanyang libreng kamay. May ipinapaliwanag, walang nakapansin. Kay Alena, narating niya ang pinto ng balkonahe. Karaniwan itong nakasara. Ngunit ngayon ay may siwang na mga 4 pulgada. Malamig na hangin ng gabi ang pumapasok sa apartment. Tahimik na binuksan ni Alena ang pinto nang mas malawak at pumasok sa balkonahe. Nakaupo si Maya sa sahig sa pinakamalayong sulok. Nakasandal ang kanyang likod sa pader. Yakap niya ang kanyang mga tuhod. Nakasubsob ang mukha dito. Nanginginig ang mga balikat ng bata. Nakasuot siya ng isang mapusyaw na pink na t-shirt na may unicorn at maong. Walang sweater, malamig sa balkonahe. Hindi pa gaanong umiinit ang gabi ng tagsibol at humahampas ang hangin sa pagitan ng mga rehas. Maya, anak, bulong ni Alena. Lumuhod sa tabi niya. Anak ko, nagulat ang kanyang anak at itinaas ang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula. Namamaga, basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Nanginginig ang kanyang mga labi. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang matindi at matagal na siyang umiiyak. Naramdaman ni Alena na may humigpit sa kanyang dibdib, tulad ng isang bakal na humihigpit sa kanyang mga tadyang. Mama, humikbi si Maya at yumakap sa kanya. Kinarga ni Alena ang kanyang anak. Niyakap ito ng mahigpit. Nanginginig ang maliit na katawan. Isinubsob ni Maya ang kanyang mukha sa balikat ng ina at muling umiyak. Ngunit mas tahimik na ngayon. Sinusubukang hindi gumawa ng malakas na ingay. Naramdaman ni Alena kung gaano tensyonado ang bata. Kung paano niya sinusubukang pigilan ang mga hikbi. Shh! Shh! Nandito na ako! Bulong ni Alena. Hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Gulo-gulo ang kanyang mga tirintas. Dumulas sa gilid ang isang panali. Okay lang, nandito na si Mami. Magiging okay ang lahat. Hinubad niya ang kanyang blazer at ipinatong sa balikat ni Maya. Tumango ng may pasasalamat ang bata at lalo pang sumiksik sa kanyang ina. Mula sa apartment ay narinig ang musika at mga boses. May nag-alok ng isang toast. Nagkalansingan ang mga baso. Anong nangyari, anak? Tahimik na tanong ni Alena. Bahagyang lumayo para makita ang mukha nito. Bakit ka nandito mag-isa? Bakit ka umiiyak?
Sabihin mo sa akin. Suminghot si Maya. Pinunasan ang pisngi gamit ang palad. Pula rin ang kanyang mga kamay dahil sa lamig. Kinuha ito ni Alena sa kanyang mga kamay. Sinimulang kuskusin para uminit. Si Daddy. Nanginginig ang kanyang boses. Sabi ni Daddy. Pinapahiya ko raw siya. Sa harap ng mga bisita. Nanigas si Alena. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga tainga na parang may tumunog na kampana sa tabi mismo ng kanyang ulo. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mukha na puno ng luha. Ang kanyang nanginginig na mga labi. Ang kanyang takot na mga mata. At naramdaman niya ang isang bagay na mainit. Nakakapasong umuusbong sa loob niya. Kumakalat sa kanyang mga ugat. Paano mo siya pinapahiya? Hinawakan ni Alena ang mukha ng kanyang anak sa kanyang mga palad. Pinilit si Maya na tumingin sa kanya. Nagsalita siya ng tahimik ngunit may diin. Sabihin mo sa akin ang lahat ng maayos. Huwag kang matakot. Humikbi muli si Maya. At nagsimulang magsalita, nauutal. Nilulunok ang mga salita. Nung dumating yung mga bisita, sinabi ni Daddy na pumunta ako sa kwarto ko. Pumunta ako, isinara ko ang pinto. Nagdrawing ako ng prinsesa para ipakita sa'yo. Tapos, nauhaw ako, lumabas ako sa kusina para uminom ng tubig. Tahimik lang. Mama, promise. Nag-tiptoe pa nga ako. Mula sa sala, ay dumating ang panibagong bugso ng tawanan. May nagkalansingan ng baso. May sumigaw. Para sa atin. Para sa team. Mas hinigpitan ni Alena ang yakap sa kanyang anak. Tapos, ano? Tanong niya. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pumasok ako sa kusina, nagsali ng tubig mula sa pitchel, tapos may lumabas na isang lalaki. Siguro para uminom din. Nakita niya ako at ngumiti, tapos nagtanong siya, sino kaya itong batang ito? Tapos si Daddy. Muling humikbi si Maya. Mas nanginginig ang kanyang boses. Mabilis na tumayo si Daddy at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko ng ganito. Kinuskos niya ang kanyang pulso at nakita ni Alena ang isang mapulang marka sa manipis na balat. Mga bakas ng daliri. Mas lalong nag-alab ang galit sa loob niya. Sabi niya, anak ko yan. Pupunta na siya sa kwarto niya ngayon. Nagtawanan ang lahat. Tapos, kinaladkad niya ako sa pasilyo. Masakit, Mama. Napakadiin ng pagkakahawak niya sa hallway. Yumuko siya sa akin at bumulong sa mukha ko. Galit na galit siya. Nakakatakot ang mga mata niya. Sabi niya, sinabi ko sa iyong manatili ka sa kwarto mo. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga tao. Umalis ka dito ngayon din. Naramdaman ni Alena na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Bumaon ang mga kuko sa kanyang palad. Naging mahirap ang paghinga na parang kumapal ang hangin. At anong ginawa mo? Tanong niya. Bagamat alam na niya ang sagot, natakot ako. At nagsimulang umiyak. Nasaktan ako ng sobra, Mama. Gusto ko lang uminom. Tapos hinawakan niya ako sa balikat at itinulak palabas dito. Sa balkonahe, sabi niya, diyan ka umiyak para walang makakita o makarinig sa'yo. Para hindi mo masira ang gabi ko. At lumabas ako dito, umupo at umiyak. Muling napaiyak si Maya. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Alena. Niyakap siya ni Alena. Hinaplos ang kanyang likod. Habang nakatingin sa nakabukas na pinto ng apartment. Kung saan si Marco ay nagpapatuloy sa pagsasaya na parang walang nangyari. Nagkukuwento ng mga biro, nakikipagtagay sa mga kasamahan, nagtatamasa sa kanilang paghanga. Habang ang kanyang 8 taong gulang na anak ay nakaupo sa isang napakalamig na balkonahe at umiiyak. Patuloy na niyakap ni Alena ang kanyang anak. Naramdaman ang unti-unting pagkalma ng maliit na katawan. Naging mas madalang ang mga hikbi. Naging normal ang kanyang paghinga. Hinaplos niya ang likod ni Maya. Niyakap ito ng mahigpit. Ngunit sa loob niya ay may nag-aalab na bagyo. Isang galit na napakatindi at mabangis na halos ikaputol ng kanyang hininga. Ngunit pinigilan niya ito. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay pakalmahin ang kanyang anak. Gaano ka nakatagal nakaupo dito? Mahinang tanong ni Alena. Hinahalikan ng tuktok ng ulo ng kanyang anak. Suminghot si Maya. Hindi ko alam.
Matagal na. Nilamig ako pero natakot akong bumalik sa loob. Natakot na baka sigawan ulit ni Daddy. Ipinikit ni Alena ang kanyang mga mata sandali. Nag-iipon ng lakas. Pagkatapos ay lumayo siya. Tinitigan ang kanyang anak sa mata. Maya, makinig ka sa akin. Wala kang kasalanan sa kahit ano. Naririnig mo ba ako? Wala kang ginawang masama. Gusto mo lang uminom ng tubig? Normal yon. Ito, ang bahay mo. At may karapatan kang pumunta sa kusina kahit kailan mo gusto. Pero sabi ni Daddy, nagkamali si Daddy. Matigas na sabi ni Alena, maling-mali at aayusin ko to. Ngayon din, pangako ko sa'yo. Tiningnan ni Maya ang kanyang ina nang may malalaking mata. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga ito. Ngunit agad ding nawala. Lalo lang siyang magagalit. Hindi sa'yo. Hinawakan ni Alena ang mukha ng kanyang anak. Hinding-hindi ko nahahayaang tratuhin kanya ng ganyan ulit. Kailanman. Naiintindihan mo ba? Dahan-dahang tumango ang bata. Tumayo si Alena. Hila-hila ang kamay ng kanyang anak. Halika na. Ihahatid kita sa kwarto mo. Magkumot ka. Manood ka ng cartoons. At ako ang kakausap kay Daddy. Pumasok sila sa apartment. Lalong lumakas ang musika. Pati na rin ang mga boses. May nagkukuwento tungkol sa isang company outing. Ang iba naman ay humahalakhak. Inihatid ni Alena si Maya sa pasilyo, lagpas sa sala. Sa pagkakataong ito, may nakapansin sa kanya. Si Bianca mula sa accounting ay lumingon at kumaway. Oh, Alena, akala namin may late ka. Biglang lumingon si Marco. Sa isang segundo, nagbago ang kanyang mukha. Takot o iritasyon. Ngunit mabilis niyang pinakalma ang sarili at ngumiti. Alena, mahal, nakabalik ka na pala. Mabuti naman. Halika, samahan mo kami. Naglakad ng tahimik si Alena, lagpas sa kanya. Hawak ang kamay ng kanyang anak. Dinala niya ito sa silid tulugan at binuksan ang ilaw. Sa mesa ay nakalatag ang mga pangkulay at isang hindi pa tapos na prinsesa. Malamang, ito ang ginagawa ni Maya noong nauhaw siya. Humiga ka sa kama, magkumot ka, sabi ni Alena. Kinukuha ang paboritong kumot ng anak na may mga kuting. Mula sa estante, manood ka sa tablet mo. Babalik ako agad. Mama, mahinang tawag ni Maya habang papaalis na si Alena. Ikaw, hindi ka makikipag-away kay Daddy? Kasi nakakatakot siya kapag galit. Huminto si Alena sa may pintuan. Lumingon sa kanyang anak. Umupo sa tabi niya sa gilid ng kama. At muling niyakap. Anak, hinding-hindi ko hahayaang saktan ka niya. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Ang pinakamahalaga. At kung kailangan kong makipag-away kay Daddy para protektahan ka, gagawin ko yun. Huwag kang matakot. Tumango si Maya at isinubsob ang kanyang mukha sa unan. Kinumutan siya ni Alena. Hinaplos ang kanyang buhok at tahimik na lumabas ng silid. Isinara ang pinto. Sa pasilyo, huminto siya. Isinandal ang likod sa pader at huminga ng malalim. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Umiikot sa kanyang isipan ang mga salita ng anak. Hinawakan niya ang braso ko. Galit na galit siya. Sinabi niyang, huwag ko siyang ipahiya. Naalala ni Alena ang mga pulang marka sa pulso ni Maya. Naalala ang batang nakaupo sa malamig na balkonahe. Nanginginig sa ginaw at luha. Ilang beses na ba itong nangyari? Ilang beses nang ganito ang trato ni Marco sa kanilang anak kapag wala si Alena. Naalala niya ang mga nakaraang buwan, kung paano naging mas tahimik si Maya, mas mapag-isa, kung paano siya tumigil sa pagkukuwento sa kanyang ama tungkol sa paaralan, kung paano siya nagtatago sa kanyang silid kapag umuuwi ito galing sa trabaho. Inisip ni Alena na dahil lang ito sa edad, isang yugto, inakala niyang magiging maayos din ang lahat. Ngunit ngayon, naintindihan niya na hindi ito isang yugto. Ito ay takot. Takot ang kanyang anak sa sarili nitong ama. Kinuha ni Alena ang kanyang telepono mula sa bulsa. Binuksan ang home security camera app. Ipinakabit nila ito 1 taon na ang nakalipas. Matapos manakawan ang apartment ng isang kapitbahay. 3 kamera,
Isa sa sala, isa sa pasilyo malapit sa pinto, at isa sa kusina. Ang pag-record ay tuloy-tuloy nakaimbak sa loob ng isang linggo. Nag-scroll siya pabalik sa huling oras. Nag-fast forward, ipinakita ang pagdating ng mga bisita. Ang pagbati ni Marco sa kanila, pagsasali ng inumin. Itinigil ni Alena ang playback at lumipat sa hallway camera. Dito, timestamp 6:47 p.m. Lumitaw si Maya sa screen. Naglalakad siya sa pasilyo ng nakatepto. Hawak ang isang walang laman na baso sa kanyang dibdib. Pumasok sa kusina. Lumipat si Alena sa kitchen camera. Lumapit ang bata sa mesa, kung saan nakalagay ang pitsel ng tubig. Nagsali ng tubig sa baso. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa kusina. Si David, ang chief engineer. Ngumiti siya. May sinabi kay Maya. Sumagot si Maya. Nakangiti rin. Yumuko si David. Marahil tinatanong ang kanyang pangalan. At pagkatapos, ay biglang pumasok si Marco sa kusina. Namumula ang mukha. Nagngangalit ang panga. Mabilis siyang lumapit sa kanyang anak. Hinawakan ito sa braso. Nakita ni Alena ang pagbaon ng kanyang mga daliri sa manipis na pulso ng bata. Nagulat si Maya sa sakit. Umatras si David. Nakangiting nalilito. May sinabi si Marco sa kanyang kasamahan. Mababasa ni Alena ang kanyang mga labi. Anak ko yan. Pupunta na siya sa kwarto niya ngayon. Ngumiti siya, ngunit pilit at peke ang ngiti. Kinaladkad niya si Maya palabas ng kusina papunta sa pasilyo. Muling lumipat si Alena sa hallway camera. Narito sila sa frame. Pinaharap ni Marco ang kanyang anak sa kanya. Yumuko, may sinabi, at kahit walang tunog, kitang-kita kung gaano siya kabangis magsalita. Umatras si Maya, nanlalaki ang mga mata sa takot. Nagsimulang umiyak. Hinawakan siya ni Marco sa balikat ng marahas. Bigla at itinulak siya papunta sa pinto ng balkonahe. Natumba ang bata. Halos hindi makatayo. Nakuha ang balanse. Lumingon sa kanyang ama. Ngunit papaliko na ito at pabalik na sa mga bisita. Tumayo si Maya sandali. Humihikbi. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad papunta sa balkonahe. Pinatay ni Alena ang screen ng kanyang telepono. Ikinuyom ang kanyang mga kamay nang napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang kontrolin ang sarili. Ngunit imposible. Nag-aalab ang galit sa loob niya. Napakalakas na parang may sasabog. Nakita niya ang lahat. Nakita kung paano hinawakan ng kanyang asawa ang kanilang anak. Kung paano niya ito itinulak. Kung paano hindi man lang siya lumingon habang umalis siya. Ilang beses pa itong nangyari. Ilang sandali ang pinalampas niya habang nagtatrabaho ng late. Nagtiwala kay Marco. Naalala ni Alena ang isang gabi 2 linggo na ang nakalipas. Umuwi siya, nakaupo si Maya sa kanyang silid. Hindi pangkaraniwang tahimik. Nang tanungin kung ano ang nangyari. Sumagot siya, wala. Mama, pagod lang. Kinabukasan, napansin ni Alena ang isang pasa sa balikat ng kanyang anak. Tinanong kung saan ito galing. Sinabi ni Maya na nahulog siya sa gym class. Ngayon, naintindihan ni Alena, hindi siya nahulog. Hinawakan siya ni Marco ng kasing marahas, kasing higpit. Paano niya hindi napansin? Paano siya naging napakabulag? Mula sa sala ay dumating ang isa pang bugso ng tawanan. Nagkukuwento si Marco tungkol sa isang kliyente. Ang kanyang boses ay tunog na masaya, mayabang. Idinilat ni Alena ang kanyang mga mata. Tumingin sa direksyon ng sala. Hindi, tama na. Hindi na siya pipikit. Hindi na siya magdadahilan ng pagod at stress sa trabaho. Hindi magkukunwaring normal ang lahat. Tumuwid si Alena. Inayos ang kanyang mga balikat. Tiningnan muli ang kanyang telepono. Nakasave ang video. Handang i-cast sa anumang screen. Magaling. Humakbang siya patungo sa sala. Huminto sa may pintuan. Lahat ng 8 bisita ay nakaupo sa mesa. Ang iba ay kumakain. Ang iba ay umiinom. Nakatayo si Marco sa tabi ng bintana na may hawak na baso ng konyak kumukumpas. May ipinapaliwanag kay Anton. Si Bianca naman ay may tinitingnan sa kanyang telepono.
Si David ay nagsisindi ng sigarilyo sa tabi ng bukas na bintana. Isang normal na party, mga normal na tao. Hindi man lang nila alam kung ano ang nangyari sa apartment na ito. Isang oras na ang nakalipas. Alena. Sa wakas, bulalas ni Bianca nang makita siya. Akala namin, hindi ka nasasama sa amin. Upo ka. Halika. May upuan dito. Oo. Alena, pasok ka. Sinuportahan ni Anton. Pinag-uusapan lang namin ang bagong proyekto. Ikinuwento ni Marco kung paano niya nakumbinsi ang kliyente. Lumingon si Marco, ngumiti sa kanyang asawa. Ngunit napansin ni Alena ang tensyon sa kanyang mga mata. Naramdaman niyang may mali. Mahal, gusto mo ng alak? Tanong niya. Humakbang papalapit sa kanya. O konyak? Mayroon tayong magandang klase French. Naglakad ng tahimik si Alena. Nilampasan siya papunta sa telebisyon. Sa dingding ay nakasabit ang isang malaking 55-inch TV. Binili ito ni Marco noong nakaraang taon. Ipinagmamalaki ang binili. Sa ngayon, madilim ang screen. Wala akong kailangan. Mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay matatag. Ngunit sa loob niya ay kumukulo ang lahat. Yumuko siya. Inabot sa likod ng media console ang HDMI cable. Ginagamit nila para manood ng mga pelikula mula sa laptop. Alena, anong ginagawa mo? Tanong ni Marco. May bahid ng kaba sa kanyang boses. Lumapit pa siya sa kanya. Hindi sumagot si Alena. Ikinonekta niya ang adapter sa kanyang telepono. Isinaksak ang kabilang dulo sa TV. Binuksan ang TV gamit ang remote. Lumitaw ang logo sa screen. Pagkatapos ay ang input menu. Pinili niya ang HDMI. Alena, anong nangyayari? Nakatayo na si Marco sa tabi niya ngayon. Nakayuko sa kanya. Nandito ang mga bisita. Nagpa siya kang manood ng pelikula o ano? Natahimik ang mga bisita. Pinapanood siya ng may pagtataka. Ibinaba ni Bianca ang kanyang telepono. Pinatay ni David ang kanyang sigarilyo. Ibinaba ni Anton ang kanyang baso sa mesa. Hindi pelikula. Mahinang sagot ni Alena. Tumayo siya ng tuwid. Hinarap ang kanyang asawa. Tinitigan siya sa mata. Isang dokumentaryo tungkol sa nangyari, isang oras na ang nakalipas sa apartment na ito. Namutla si Marco. Umatras. Anong pinagsasabi mo? Inunlock ni Alena ang kanyang telepono. Binuksan ang camera app. Nahanap ang nakasave na clip. Pinindot ang play. Sa malaking TV screen, lumitaw ang imahe. Ang kitchen camera, lahat ng bisita ay tumingin sa screen. Sa video, nagsasalin si Maya ng tubig. Pagkatapos ay pumasok si David sa kusina. May sinabi siya sa bata. Ngumiti. Iyan ang kusina natin, sabi ni Anton, nalilito. Recording yan. Tumango si Alena. Lumitaw si Marco sa screen. Pinanood ng mga bisita. Habang bigla siyang lumapit sa kanyang anak. Hinawakan ito sa braso. Umatras si David sa screen. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. May sinabi si Marco. Kinaladkad ang bata palabas ng kusina. Inilipat ni Alena ang video sa hallway camera. Ngayon, ang pasilyo na ang nasa screen. Pinaharap ni Marco si Maya sa kanya. Yumuko, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga labi, galit na galit. Umatras ang bata, nagsimulang umiyak. Ganap na katahimikan ang namayani sa sala. Kahit ang musikang tumutugtog sa background ay tila hindi angkop. Ngayon, lahat ay nakatutok sa screen. Sa video, hinawakan ni Marco ang kanyang anak sa balikat. Itinulak ito ng marahas. Bigla, natumba si Maya. Nakuha ang balanse. Tumingin sa kanyang ama na may malalaking mata na puno ng luha. At siya ay papaliko na at papalayo. Itinigil ni Alena ang video. Pinatay ang TV. Humarap sa mga bisita. Lahat ay nakaupo ng tahimik. Itinakip ni Bianca ang kanyang kamay sa bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ibinaba ni David ang kanyang ulo. Tinitingnan ang kanyang mga kamay. Tiningnan ni Trevon si Marco na may kakaibang ekspresyon. Isang halo ng pagkalito at paghusga. Iyon si Marco na nagsimula, ngunit pumiyok ang kanyang boses.
Umubo siya. Sinubukan ulit. Hindi yan ang iniisip nyo. Nasa ilalim ako ng pressure. Iyan mismo ang nakita namin. Kalmadong pinutol siya ni Alena. Nakatayo siya sa tabi ng TV. Nakakrus ang mga braso sa dibdib. Hinawakan mo ang ating 8 taong gulang na anak. Sinigawan mo siya. Itinulak. Dahil lang pumasok siya sa kusina para uminom ng tubig sa sarili niyang bahay. Dapat nasa kwarto siya. Sinabi ko sa kanya. Sinabi mong manatili siya sa kwarto niya dahil pinapahiya ka niya sa harap ng mga bisita? Nagsalita si Alena ng mahina. Ngunit bawat salita ay parang isang suntok. Isang 8 taong gulang na bata ang nagpapahiya sa'yo? Isipin mo ang mga salitang yan, Marco. Natahimik siya. Namumula ang muka. Mahigpit ang panga. Nakakuyom ang mga kamao sa gilid. At pagkatapos ay inutusan mo siyang umiyak sa balkonahe para hindi siya makita o marinig. Para hindi niya masira ang gabi mo. Humakbang si Alena. Nakita ko siya doon. Sa nagyayelong balkonahe. Nanginginig sa luha. Takot siyang bumalik sa loob. Dahil natatakot siyang sigawan mo ulit. Tahimik na suminghot si Bianca. Pinunasan ang kanyang mga mata ng isang napkin. Alena, hindi ko alam na may ganitong nangyayari. Bulong ni David. Kung naintindihan ko lang, wala kayong kasalanan. Sagot ni Alena. Tinitingnan siya. Hindi nyo alam, pero ngayon alam nyo na. Muli siyang humarap kay Marco. At alam ko na rin ngayon. Alam kong hindi ito ang unang pagkakataon. Naalala mo ang pasa sa balikat ni Maya 2 linggo na ang nakalipas? Sinabi niyang nahulog siya sa gym class. Pero hindi siya nahulog, di ba? Hinawakan mo rin siya noon. Nanatiling tahimik si Marco, ngunit ipinakita ng kanyang mukha na tama ang hula niya. Gaano nakatagal itong nangyayari? Tanong ni Alena. Gaano mo nakatagal tinatrato ng ganito ang anak natin? Kapag wala ako, hindi ko siya sinasaktan. Bulong niya. Hindi mo siya binubugbog. Hinahawakan mo lang ang braso niya nang napakahigpit na nagiiwan ng marka. Tinutulak mo, sumisigaw, tinatakot, pinapahiya. Naramdaman ni Alena na nagsisimulang manginig ang kanyang boses. Ngunit nagpatuloy siya. Takot siya sa'yo, Marco. Takot ang anak natin sa sarili niyang ama. Ang katahimikan sa sala ay napakalalim. Maririnig mo ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Sa wakas, bumuntong hininga si Alena. Tumayo ng tuwid, tinitigan ng kanyang asawa sa mata. Bukas ng umaga, magfa-file ako ng divorce. Naniga si Marco sa kinatatayuan na parang hindi makapaniwala sa narinig. Nanginginig ang baso sa kanyang kamay. Tumalsik ang konyak sa gilid. Dahan-dahan siyang umiling. Isang hitsura ng pagkalito na may halong gulat ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi ka maaaring maging seryoso dahil lang sa isang insidente, Alena. Kailangan mong maintindihan. Nasa ilalim ako ng pressure, tinatapos ang proyekto. Mainit ang ulo ko. Hindi ito isang insidente. Pinutol siya ni Alena. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Malamig, at kahit na isa lang ito, sapat na yon, higit pa sa sapat. Pero pwede tayong mag-usap na parang matatanda. Matanda na ako. At nakapagpasya na ako. Nag-cruise ng braso si Alena. Bukas ng umaga, pupunta ako sa isang abogado. Ibinagsak ni Marco ang baso sa mesa nang napakalakas na halos tumaob ito. Tumalsik ang konyak sa mantel. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Dumaan sa kanyang buhok. May butil ng pawis sa kanyang noo. Ang tensyon sa silid ay mabigat. Nagkatinginan ang mga bisita. Hindi alam kung ano ang gagawin. Pinutol ni Bianca ang katahimikan. Tahimik siyang tumayo mula sa mesa. Kinuha ang kanyang bag mula sa katabing upuan. Ako, aalis na yata ako. Pasensya na. Nanginginig ang kanyang boses. Mabilis siyang naglakad palabas nang hindi man lang nagpaalam. Tumayo rin si Anton, inayos ang kanyang korbata. Tumango kay Alena. Oo, kailangan na rin naming umalis, Marco. Mag-usap na lang tayo sa opisina sa Lunes. Iniiwasan niyang tingnan si Marco. Kinuha ang kanyang jacket mula sa likod ng upuan at nagtungo sa pasilyo. Ang ibang mga bisita ay nagsimulang magligpit ng tahimik
alanganin. May bumulong ng paumanhin. May nagmamadaling kinuha ang kanilang mga gamit. Nagtagal si David sa pinto ng sala. Lumapit kay Alena. Huminto ilang hakbang ang layo. Kung kailangan mo ng, hindi ko alam, isang testigo o kung ano paman. Mahina siyang nagsalita para hindi marinig ni Marco. Nakita ko ang nangyari sa kusina. Tatay din ako. May anak akong kaedad niya. Ang ginawa niya, hindi tama yon. Handa akong kumpirmahin ang lahat sa korte kung kinakailangan. Tumingin si Alena sa kanya nang may pasasalamat. Tumango, salamat, baka kontakin kita. Tumango si David at umalis. Nag-file out ang mga bisita sa pasilyo. Sinuot ang mga sapatos. Sinara ang mga jacket. Walang tumingin kay Marco. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Mag-isa, tulala, nakababa ang mga braso. Ang kanyang mukha ay maputla. May anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Si Anton ang huling umalis. Nakatayo na siya sa pintuan. Nang lumingon siya, matagal na tiningnan si Marco. Marco, malaki ang pagkakamali mo. Sana ma-realize mo yon. Ang nakita namin. Hindi ko alam kung paano mo aayusin yan, pero mas mabuting subukan mo. Ang pinto ay nagsara sa likod niya nang may mahinang kalabog. Natahimik ang apartment. Tanging ang ugong ng refrigerator sa kusina ang maririnig. At sa kung saan ay may tumutulong tubig mula sa gripo. Nakatayo si Marco nang walang galaw. Nakatingin sa saradong pinto. Pagkatapos, ay dahan-dahang lumingon kay Alena. "Oh, masaya ka na?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang laman. "Pinahiya mo ako sa harap ng mga kasamahan ko." Ngayon, pag-uusapan ito ng buong opisina. Hindi makapaniwala si Alena sa kanyang narinig. Seryoso ba siyang sinabi yun? "Pinahiya kita?" Tanong niya ng dahan-dahan. "Seryoso? Inabuso mo ang sarili mong anak at nag-aalala ka sa iisipin ng mga kasamahan mo? Hindi pareho ang mga yon. Eksaktong pareho ang mga yon." Napataas ang boses ni Alena. Nagulat siya sa sarili. Hindi siya kailanman sumisigaw. Ngunit ngayon, imposibleng pigilan. Mas mahalaga sa'yo ang iyong reputasyon kaysa sa katotohanang nagpaiyak ka ng isang bata na tinakot mo siya na nakaupo siya sa isang nagyayelong balkonahe at natatakot na bumalik sa sarili niyang bahay. Nagulat si Marco. Umatras. May dumaan sa kanyang mukha. Takot o hiya. Binuksan niya ang kanyang bibig. Isinara ito. Binuksan muli. "Alena, mag-usap tayo ng normal. Walang ganitong drama. Matatanda na tayo. Pwede nating pag-usapan ang lahat ng mahinahon." "Drama?" Lumapit si Alena sa kanya. "Tinatawag mong drama to? Umiiyak ang anak natin sa balkonahe at tinatawag mong drama yon? Gusto ko lang na maging maayos ang gabi." Lumapit siya sa kanya. Sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit marahas na inalis ito ni Alena. "May mahahalagang kasamahan ako dito, Alena. Kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon. Ang proyektong ito ay malaking hakbang para sa aking karera." Mali ang tiyempo ni Maya at nag-react ako. Pero hindi ibig sabihin noon, maling tiyempo. Tiningnan siya ni Alena na parang ngayon lang siya nakita. Maling tiyempo para uminom ng tubig sa sarili niyang bahay? "Marco, naririnig mo ba ang sarili mo? Ipinaliwanag ko sa kanya na may bisita ako." "Hindi mo ipinaliwanag." Naramdaman ni Alena na nagsisimulang manginig muli ang kanyang mga kamay. Ikinuyom niya ang mga ito. Hinawakan mo ang braso niya ng napakahigpit na nag-iwan ng marka. Itinulak mo siya. Sinabi mong kahiyahiya siya sa isang 8 taong gulang na babae. Ang anak mo. Tumalikod si Marco. Naglakad papunta sa bintana. Nakatayo. Nakatingin sa labas sa kalye. Tahimik ang kalye. Ang mga ilaw sa poste ay nagbibigay liwanag sa mga bakanteng bangketa. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin. Hindi ko gustong saktan siya. Ang kanyang boses ay mahina. Halos isang bulong. Sa sandaling iyon, nagalit lang ako. Biglaan lang. Hindi ko naisip. Biglaan, hinawakan mo ang braso niya nang napakahigpit na nag-iwan ng marka. Lumapit si Alena. Tumigas ang kanyang boses. Bigla ang itinulak siya.
Ilang beses pa ba tong naging biglaan? Natahimik siya. Sagutin mo ako. Hiling ni Alena. Ilang beses mo na siyang tinrato ng ganyan. Ilang beses noong nasa trabaho ako. At ikaw? Hindi ko matandaan. Bulong niya. Hindi lumingon. Siguro ilang beses. Pero hindi ko siya sinaktan. Kailanman. Alam mong hindi ako ganyan. Hindi matandaan. Naramdaman ni Alena ang isang alon ng galit na muling umusbong sa loob niya. Ibig sabihin, madalas itong nangyari kaya tumigil ka na sa pagbibilang? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Biglang lumingon si Marco. Kumikinang ang kanyang mga mata. Luha o galit? Hindi ko siya sinaktan. Kailanman. Hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay. Nagiging matalas lang ako minsan. Pero hindi ako nananakit ng bata. Hindi ako ganoong klase ng tao. Hinahawakan mo siya. Tinutulak. Sumisigaw. Tinatakot. Kalmadong inilista ni Alena. Halos mekanikal. Bawat salita ay isang pakikibaka. Karahasan din yun, Marco. Psychological. Emosyonal. At hindi ito mas mababa kaysa pisikal. Baka mas malala pa. Nag-exaggerate ka. Hindi ako nag-exaggerate. Naputol ang boses ni Alena sa isang sigaw muli. Lumapit siya sa kanya at bigla itong umatras laban sa pader. Natagpuan ko ang anak natin na humihikbi sa balkonahe. Nanginginig siya sa lamig at takot. Takot siyang bumalik sa bahay. Sa sarili niyang bahay. Hindi yan tinatawag na pag-exaggerate. Tinaas ni Marco ang kanyang mga kamay na parang nagtatanggol. Alena, tigilan mo na ang pagsigaw. Hindi. Hindi ako titigil. Sa wakas ay bumuhos ang mga luha. Naramdaman ni Alena na dumadaloy ang mga ito sa kanyang pisngi ngunit hindi niya pinunasan. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Sabi niya, natatakot ako sa kanya. Takot ang anak natin sa sarili niyang ama. Naiintindihan mo ba? Takot. Ang mga salita ay nanatili sa hangin. Nanigas si Marco. Nakasandal sa pader. Lalo pang namutla ang kanyang mukha. Binuksan niya ang kanyang bibig. Ngunit walang lumabas. Nakatayo lang siya at nakatitig kay Alena na may malalaking mata. Ako, sa wakas ay naibulalas niya. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Pinunasan ni Alena ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Paano mo hindi malalaman? Hindi mo napansin kung gaano siya naging tahimik? Kung paano siya tumigil sa paglapit sa'yo? Kung paano siya nagtatago sa kanyang silid? Kapag umuuwi ka galing sa trabaho, natahimik si Marco. Dahan-dahan siyang dumulas sa pader. Napaupo sa sahig. Yakap ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Tiningnan siya ni Alena. Nakita ang panginginig ng kanyang mga balikat. Marahil ay umiiyak siya. Marahil ay sinusubukan lang na kontrolin ang sarili. Hindi niya alam. At sa sandaling iyon, wala siyang pakialam. Magfa-file ako ng divorce bukas ng umaga. Sabi niya, ang kanyang boses ay muling naging kalmado. Pantay, hindi na ito pag-uusapan pa. Alena, teka. Tinaas ni Marco ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay talagang basa. Mag-isip tayo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para ayusin ang lahat. Pupunta ako sa isang therapist. Kung kailangan, magtatrabaho ako sa sarili ko. Matututo akong kontrolin ang aking emosyon. Hihingi ako ng tawad kay Maya. Pero wag mo akong i-divorce, pakiusap. Mahal kita. Mahal ko kayong dalawa. Ang pag-ibig ay hindi salita. Sagot ni Alena. Ito ay mga gawa. At ang iyong mga gawa ay nagsasabi ng ibang-iba. Magbabago ako. Bigyan mo ako ng panahon. Ilang beses ko nang narinig ang pangakong yan. Tiningnan siya ni Alena nang may pagod na tingin. Ang lahat ng galit ay nawala. Tanging mabigat na pagkapagod ang natira. Naalala mo 6 na buwan na ang nakalipas? Nangako kang maglalaan ng mas maraming oras kay Maya? Magbabasa sa kanya sa gabi. Maglalaro sa kanya. Pumunta sa kanyang mga school events. Ilang beses mong tinupad ang pangakong yon? 3-4 na beses sa loob ng 6 na buwan. Natahimik si Marco. Nangako kang magiging mas pasensyoso sa kanya. Hindi magagalit sa maliliit na bagay.
hindi sisigaw. At itinaas ni Alena ang kanyang mga kamay. Itinulak mo siya nang lumabas siya para uminom ng tubig. Sinabi mong pinapahiya ka niya. Tinatakot mo siya. Nang sobra, natakot siyang manatili sa bahay. Alena, susubukan ko talaga. Ang iyong mga pangako ay walang halaga. Pinutol niya. Nangangako ka. At pagkatapos, ay walang nagbabago. O nagbabago ito sa loob ng 1 linggo. At pagkatapos, ay bumabalik ang lahat. Ilang beses na itong naging ganito. Pagod na akong maniwala sa mga pangako. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Kinuha ang mga susi mula sa mesa sa pasilyo. Kinuha ang kanyang bag mula sa kawit. Tumalon si Marco. Sumunod sa kanya. Saan ka pupunta? Alena, teka, iimpake ko ang mga gamit ni Maya. Aalis na kami. Anong ibig mong sabihin aalis? Saan kayo pupunta? Binuksan ni Alena ang aparador. Inilabas ang isang malaking asul na duffel bag na ginagamit nila sa mga biyahe. Sa kapatid ko. Doon kami matutulog. At bukas, hahanap ako ng abogado at sisimulan ang mga papeles ng divorce. Alena, tigilan mo na to. Pakiusap. Hinawakan ni Marco ang kanyang siko, ngunit marahas niyang inalis ang kanyang braso. Napakalakas na napaatras siya. Huwag mo akong hawakan. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Nanigas si Marco. Bumaba ang kanyang mga kamay. Nakatayo lang siya at pinapanood. Habang kinuha ni Alena ang bag at pumasok sa silid ng mga bata. Gusto niyang sumunod ngunit huminto sa may pintuan. Hindi naglakas loob na pumasok. Nakahiga si Maya sa kama sa ilalim ng kumot. Naka-headphone? May pinapanood sa kanyang tablet? Nang makita ang kanyang ina, tinanggal niya ang headphones. Umupo. Mama, okay lang ba ang lahat? Umalis na ba ang mga bisita? Oo anak. Umupo si Alena sa gilid ng kama. Hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Iimpake mo ang iyong mga gamit. Yung mga kailangan lang. Pupunta tayo kay Tita Zia para manatili sandali. Matagal ba? Tiningnan ni Maya ang kanyang ina sa mata. Walang takot sa mga ito. Tanging isang tanong, isang kalmado, at mapagtiwalang tanong. Oo, matagal. Sagot ni Alena. Baka napakatagal. Tiningnan ni Maya ang kanyang ina nang may pansin. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango, bumaba sa kama at naglakad papunta sa aparador. Okay? Hindi siya nagtanong kung bakit. Hindi umiyak. Nagsimula lang kumuha ng mga gamit mula sa aparador. Tinulungan siya ni Alena na magtupi ng mga damit. Pajama, ilang t-shirt, maong, sweater, damit panloob. Kinuha ang paboritong libro ng kanyang anak mula sa estante, mga fairy tale, at isang volume ng mga kwento ng hayop. Kinuha ang tablet, headphones, charger. Paano si Daddy? Mahinang tanong ni Maya habang sinasara nila ang bag. Hindi siya tumingin sa kanyang ina. Tinitingnan ang kanyang mga kamay. Yumuko si Alena sa harap ng kanyang anak. Kinuha ang kanyang mga kamay. Mainit na maliliit na palad. Tiningnan siya sa mata. Hindi na tayo titira kasama si Daddy. Alam kong mahirap itong marinig. Baka malungkot ka. Pero mas makakabuti ito para sa ating dalawa. Pangako. Tumango si Maya. Walang sorpresa sa kanyang mga mata. Walang pagtutol. Tanging isang tahimik na ginhawa na sinubukan niyang itago. Ngunit napansin pa rin ni Alena. Masaya ako. Bulong ng bata nang napakahina. Halos hindi marinig ni Alena. Mama, mamimiss ko siya minsan pero natatakot ako sa kanya. At sa'yo, mabuti ako. Niyakap ni Alena ang kanyang anak. Niyakap ito ng mahigpit. May bumara sa kanyang lalamunan. Muling namuo ang luha ngunit hindi niya hinayaang tumulo. Hindi ngayon. Sa ngayon, kailangan niyang maging matatag para kay Maya. Lumabas sila ng silid na may dalang bag at backpack. Nakatayo si Marco sa pasilyo. Nakasandal siya sa pader. Pinapanood sila. Ang kanyang mukha ay pagod. Pula ang mga mata. Maya? Pumiyok ang kanyang boses. Lumapit siya sa kanyang anak. Patawarin mo ako. Pakiusap.
Hindi ko sinasadyang saktan ka. Totoo, ako lang. Nagkamali ako, maling-mali. Patawarin mo si Daddy. Sumiksik si Maya kay Alena. Hindi sumasagot. Nagtago sa likod ng kanyang ina na parang sinusubukang maging invisible. Inilagay ni Alena ang kanyang braso sa balikat ng anak. Pinoprotektahan siya gamit ang kanyang katawan. Tumabi ka, Marco. Alena, pakiusap, wag mong gawin to. Tumabi ka. Ulit niya. Ang kanyang boses ay matatag. Walang pinapayagang pagtutol. Dahan-dahan siyang tumabi. Isinandal ang kanyang likod sa pader. Inihatid ni Alena si Maya. Nilampasan siya papunta sa pinto. Sinuot ang spring jacket ng kanyang anak. Pink na may hood. Isinara ito. Inayos ang kwelyo. Tinulungan siyang isuot ang kanyang bota. Sinuot ang sarili niyang sapatos. Kinuha ang bag. Ito ang apartment ng lola ko. Sabi ni Alena. Lumingon kay Marco sa huling pagkakataon. Ipinamana niya ito sa akin. Lahat ng ari-arian ay nasa pangalan ko. Kaya bukas, magfa-file ako ng mga papeles ng divorce. At magsisimula ka ng maghanap ng ibang matitirhan. Hindi mo ko pwedeng basta-basta na lang paalisin sa kalye. Pwede, at gagawin ko. Binuksan ni Alena ang pinto. Pumasok. Ang malamig na hangin mula sa hagdanan sa apartment. May 1 linggo ka para lumipat. Kung hindi ka aalis ng kusa, pupunta ako sa korte at palalayasin ka ng sapilitan. Iwan mo ang mga susi sa kapitbahay kay Aling Perla. Kukunin ko na lang mamaya. Alena. Ngunit nakalabas na siya sa landing. Hawak si Maya sa kamay. Dala ng kanyang anak ang maliit na backpack na may paboritong mga laruan. Sa loob ay ang plush bear na kasama niyang matulog at isang set ng mga pangkulay. Isinara ni Alena ang pinto nang hindi lumilingon. Narinig niyang sumandal si Marco sa pinto sa kabilang panig. Narinig siyang bumuntong hininga ng malalim. Marahil ay umiiyak. Hindi niya alam. Ayaw niyang malaman. Bumaba sila ng hagdan. Nang tahimik, mahigpit na hawak ni Maya ang kamay ng kanyang ina. Sa ikalawang palapag, muling sumilip si Aling Perla sa siwang ng kanyang pinto. Naging maayos na ba ang lahat? Opo. Aling Perla, pasensya na po sa ingay. Wala yon. Wala yon. Tiningnan ng matandang babae ang bag. Kay Maya, may naintindihan. Ngunit walang tinanong. Sinabi lang, tama ang ginagawa mo, Hija. Narinig ko siyang sinisigawan ng batang yan. Hindi ganyan ang pagiging ama. Tumango si Alena nang may pasasalamat at dinala ang kanyang anak. Sa labas, malamig, amoy sampagita at sariwang damo. Nakakapresko ang hangin ng gabi. Nagbabalik ng kakayahang huminga ng malalim. Umupo si Alena sa likod ng manibela. Isininturon si Maya sa likod. Inilagay ang bag sa trunk. Pinaandar ang kotse. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Mas hinigpitan niya ang hawak. Huminga ng malalim, dahan-dahang umalis mula sa entrance. Maingat. Sa rearview mirror, nakita niyang nakatingin si Maya sa bintana. Isang patak ng luha ang dumaloy sa pisngi ng bata. Ngunit agad niyang pinunasan ito ng manggas ng kanyang jacket. Magiging okay ang lahat. Anak, sabi ni Alena. Tinitingnan ang kanyang anak sa salamin. Pangako ko sa'yo, malalampasan natin to. Alam ko, Mama. Mahinang sagot ni Maya. Laging masaya kapag kasama ka. Pinoprotektahan mo ko. Naramdaman ni Alena na humigpit ang kanyang puso sa mga salitang iyon. Tumango siya, hindi nagtitiwala sa kanyang boses, at nagpatuloy sa pagmamaneho. Palayo sa bahay, kung saan umiyak ang kanyang anak sa isang malamig na balkonahe. Palayo sa lalaking dapat sana ay nagpoprotekta sa kanilang dalawa. Ngunit sa halip ay nagdulot ng sakit. Sa hinaharap ay hindi alam ang mangyayari. Divorce, korte, isang bagong buhay. Ngunit ang pinakamahalaga, magkasama sila at ligtas si Maya. At lahat ng iba pa ay kayang lampasan. Kinaumagahan, nagising si Alena sa amoy ng kape at pritong pandesal. Mabigat ang kanyang ulo na parang hindi siya nakatulog.
Kahit na nakatulog siya ng mahimbing bandang 3:00 ng umaga, umupo siya sa sofa. Kinusot ang kanyang mukha. Mula sa kusina ay narinig ang boses ni Zia. May kinakanta siya. Nagkakalansingan ng mga plato. Tumayo si Alena. Isinuot ang roba na iniwan ng kapatid sa upuan para sa kanya. Pumasok sa kusina. Nakatayo si Zia sa kalan, nagpiprito. Isang plato na may tumpok na nito ay nakalagay na sa mesa, kasama ng sirup at mantikilya. Magandang umaga. Lumingon si Zia. Ngumiti. Kamusta ang tulog mo? Hindi maganda. Aminado si Alena. Pero normal lang yon. Tulog pa si Maya. Hayaan mo siyang magpahinga. Hindi mandatory ang pasok sa eskwela ngayon. Nagsalin si Zia ng kape para kay Alena sa isang malaking tasa. Heto, inumin mo, matapang, gaya ng gusto mo. Kinuha ni Alena ang tasa. Huminga ng malalim. Ang mainit na kape ay napaso sa kanyang dila. Ngunit masarap. Ibinalik siya nito sa realidad. Umupo sa mesa. Tumingin sa labas. Ang bintana, ang umaga, ay maaliwalas. Sinindihan ng araw ang patyo, kung saan naglalakad na ang mga ina, kasama ang kanilang mga stroller. Nagbook ako ng appointment para sa'yo sa isang abogado ng 11:00. Sabi ni Zia. Umupo sa tapat niya. Ang pangalan niya ay Attorney Reyes. Napakagaling niya. Nakatrabaho ko siya sa ilang kaso. Mahigpit pero patas. Yon ang kailangan mo. Salamat. Tumango si Alena. Zia, hindi ko talaga alam kung paano ka pasasalamatan. Huwag ka nang magsimula. Iwinagayway ni Zia ang kanyang kamay. Marami ka na ring ginawa para sa akin. Naalala mo noong nagde-divorce kami ni Marcos? Pinatira mo ako sa inyo ng 2 buwan habang naghahanap ako ng apartment. Matagal na yon. Pero naaalala ko, naglagay si Zia ng pancake sa plato sa harap ni Alena. Kumain ka. Kailangan mo ng lakas. Masunuring kinuha ni Alena ang tinidor. Pumutol ng isang piraso. Tuyo ang kanyang bibig. Ayaw niyang kumain, ngunit pinilit niya ang sarili. Tama si Zia. Magiging mahirap ang araw na ito. Pagkatapos ng almusal, pinuntahan ni Alena si Maya. Gising na ang bata, nakahiga sa kama kasama ang kanyang tablet, nanonood ng cartoons. Nang makita ang kanyang ina, ngumiti siya. Magandang umaga, Mama. Magandang umaga, anak. Umupo si Alena sa tabi niya. Kamusta ang tulog mo? Mabuti. Tahimik dito. Ibinaba ni Maya ang tablet. Babalik na ba tayo sa bahay? Oo. Pero hindi ngayon. Kailangan ni Daddy ng oras para mag-impake ng kanyang mga gamit. Hinaplos ni Alena ang pisngi ng kanyang anak. Mananatili ka muna kay Tita Zia ngayon. May aasikasuhin lang ako. At babalik din ako sa gabi. At mag-iisip tayo ng gagawin. Baka manood tayo ng sine. Tumango si Maya. Okay. Binihisan ni Alena ang kanyang anak. Sinuklay ang kanyang buhok. Kalmado si Maya. Masyadong kalmado para sa isang batang dumaan sa nangyari kahapon. O baka ginhawa ito, hindi sigurado si Alena. Ngunit nagpa siya. Tiyak na ipapasok niya ang kanyang anak sa isang child psychologist. Kailangan niya ng isang profesional upang matulungan siyang harapin ito ng tama. 10:30. Umalis si Alena ng bahay. Isinulat ni Zia ang address ng abogado sa isang piraso ng papel. Ang opisina ay nasa downtown, sa isang business center sa ika-5 palapag. Sumakay si Alena ng metro, nakatingin sa labas sa mga dumadaang istasyon. Puno ng iniisip ang kanyang ulo. Ano ang sasabihin sa abogado? Anong mga dokumento ang kailangan? Gaano kabilis matatapos ang diborsyo? Ang opisina ay maliit, ngunit malinis. Isang batang receptionist ang nakaupo sa waiting room. Ngumiti siya kay Alena. Kay Attorney Reyes po kayo? Pasok na po kayo. Hinihintay niya kayo. Pumasok si Alena sa opisina. Sa likod ng mesa ay nakaupo ang isang babaeng nasa 50s. Naka-sharp na suit, maikli ang buhok at may matalas na tingin. Tumayo siya. Inilahad ang kamay. Attorney Reyes, maupo ka. Umupo si Alena sa silya sa tapat. Kumuha si Attorney Reyes ng isang notepad at panulat. Tumawag si Zia.
Ipinaliwanag ang sitwasyon ng maikli. Ngunit gusto kong marinig ang lahat mula sa'yo. Detalyado. Ikinuwento ni Alena. Lahat mula sa gabi kahapon hanggang sa pag-alis nila ni Maya papunta sa kapatid niya. Ipinakita ang video mula sa mga home camera. Maingat na pinanood ni Attorney Reyes ang recording. Hindi sumasabad. Nang matapos ang video, tumango siya. Iyan ay napakaseryosong ebidensya. Sa material na tulad nito, wala kang magiging problema sa pagkuha ng diborsyo at full custody sa bata. Ayokong tanggalan siya ng parental rights ng tuluyan. Sabi ni Alena, basta't hindi siya titira kasama namin. At ang mga pagbisita sa aming anak ay may supervision. Makatarungan. Sumulat si Attorney Reyes ng kung ano sa notebook. Magfa-file tayo ng diborsyo dahil sa irreconcilable differences at idodokumento ang psychological abuse sa bata. Hihiling tayo ng restricted visitation. Ibig sabihin, ang mga pagbisita ay mangyayari lamang sa iyong pahintulot at sa iyong presensya. Gaano kabilis ito magagawa? Ang diborsyo ay karaniwang tumatagal ng 1 o 2 buwan sa korte. Ngunit dahil may menor de edad na bata at ebidensya ng hindi tamang pag-uugali, pwede nating pabilisin ang proseso. Tiningnan ni Attorney Reyes si Alena sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang apartment ay nasa pangalan mo? Oo, mana ito sa lola ko. Magaling, ibig sabihin hindi niya maaaring i-claim ang tirahan. Mayroon ba kayong joint assets? Ang kotse ay nasa pangalan ko. Binili namin ang mga kasangkapan ng magkasama. Pero maliliit na bagay lang yon. Hayaan mo siyang kunin ang gusto niya. Okay, hihiling tayo ng child support. Hindi para sa akin. Para kay Maya. May karapatan siyang suportahan ng kanyang ama. Tumango si Attorney Reyes, nagpatuloy sa pagsusulat. Nag-usap pa sila ng 40 minuto. Pinag-usapan ang mga detalye, dokumento, timeline. Nang matapos ang usapan, inabutan ng abogado si Alena ng isang business card. Kung may anumang agarang mangyari, tumawag ka kahit anong oras. Sisimulan kong ihanda ang mga dokumento ngayon. Bumalik ka bukas, pirmahan ang petisyon, at isasampa natin sa korte. Lumabas si Alena sa opisina na may kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Oo, isang mahirap na daan ang nasa unahan. Ngunit kahit papaano, alam na niya ngayon kung ano ang gagawin. May mga konkretong hakbang, isang plano ng pagkilos. Bumalik siya sa kanyang kapatid. Sa daan, huminto siya sa isang tindahan. Bumili ng mga grocery. Nagpa siyang magluto ng hapunan para pasalamatan si Zia sa kanyang tulong. Sa seksyon ng laruan, nakita niya ang isang stuffed animal, isang puting kuneho na may mahabang tenga. Kamakailan ay sinabi ni Maya na gusto niya ng ganoon. Binili rin ni Alena ang kuneho. Bumalik siya sa kanyang kapatid bandang 1:00 ng hapon. Nakaupo si Maya kasama si Zia sa sopa. Nanonood sila ng pelikula at kumakain ng popcorn. Nang makita ang kanyang ina, tumalo ng bata. Mama! Tita! Ipinakita sa akin ni Zia ang mga lumang litrato natin sa beach. 3 taon pa lang ako noon. Oo, naalala ko. Ngumiti si Alena. Niyakap ang kanyang anak. Pumunta tayo sa Batangas. Noon, buong araw kang gumagawa ng mga sandcastle. Kinuha niya ang kuneho mula sa bag. Inabot kay Maya. Para sa'yo to. Napasinghap si Maya. Kinuha ang laruan. Niyakap ito ng mahigpit. Ang lambot niya. Salamat, Mommy. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas ng tahimik. Naghanda si Alena ng hapunan. Pritong manok na may gulay. Gumawa ng salad. Tumulong si Maya sa pag-aayos ng mesa. Nagkukuwento tungkol sa kung ano-ano. Tumatawa. Nagkukuwento si Zia ng mga istorya mula sa trabaho at maging si Alena. Ngumiti ng ilang beses. Sa gabi, talagang nanood sila ng sine para sa isang bagong cartoon na matagal nang gustong panoorin ni Maya. Nakaupo sa madilim na sinehan, kumakain ng popcorn sandali. Hinayaan ni Alena ang sarili na makasama lang ang kanyang anak. Hindi iniisip ang diborsyo, ang korte,
o ang hinaharap. Mabilis na lumipas ang linggo. Nag-file si Alena ng mga papeles ng diborsyo. Si Attorney Reyes ang humawak sa lahat ng may kakayahan at talas. Tumawag si Marco ng ilang beses. Una, nagmamakaawang bumalik siya. Pagkatapos ay nagagalit. Inaakusahan si Alena na sinisira ang pamilya. Pagkatapos ay humihingi muli ng tawad. Hindi niya sinagot ang mga tawag. Nag-text lang ng isang beses. May 1 linggo ka para lumipat. Iwan mo ang mga susi sa kapitbahay. 1 linggo pagkatapos, bumalik sila ni Maya sa bahay. Nakalipat na si Marco. Kinuha ang kanyang mga gamit, damit, laptop. Iniwan ang mga susi kay Aling Perla, gaya ng hiling ni Alena. Walang laman ang apartment. Tahimik, ngunit ito ay isang magandang tahimik, kalmado, ligtas. Pumasok si Alena sa silid ng mga bata. Nakaupo si Maya sa kanyang kama, tumingin sa paligid. Kakaiba ang pakiramdam na wala si Dad. Nasasanay na ako sa kanya. Umupo si Alena sa tabi niya. Malungkot ka ba? Nag-isip si Maya. Medyo, pero hindi ako takot. Mabuti yun. 'Di ba? Napakabuti niyan, anak. Magkasama nilang inayos ang mga gamit na dinala nila mula kay Zia. Naglaba si Alena. Nagluto ng hapunan. Gumagawa ng homework si Maya sa kanyang mesa. Paminsan-minsan ay may tinatanong sa kanyang ina. Isang normal na gabi na marami pang darating. Nang matulog si Maya, matagal na nakaupo si Alena sa kusina na may isang tasa ng tsaa. Tinitingnan ang bintana sa gabi ng lungsod. Sa mga ilaw ng mga bahay sa malayo, iniisip kung ano ang susunod. Ang diborsyo ay magtatagal. Pagkatapos ay kailangan niyang bumuo ng bagong buhay. Baka magpalit ng trabaho, baka isali si Maya sa isang club. Ngunit ang pangunahing bagay, ligtas ang kanyang anak. Hindi na siya uupo sa isang malamig na balkonahe na umiiyak. Hindi matatakot na pumasok sa kusina para uminom ng tubig. Hindi magugulat sa malalakas na boses. 1 buwan pagkatapos, nabubuhay na sila sa kanilang bagong buhay. Mabilis ang diborsyo. Hindi tinutulan ni Marco ang mga tuntunin. Malamang na napagtanto niyang wala siyang pagkakataon. Pumanig ang korte kay Alena. Ibinigay sa kanya ang full custody at binigyan siya ng karapatang bumisita 1 beses tuwing 2 linggo. Ngunit sa presensya lamang ng ina, ipinasok ni Alena si Maya sa isang child psychologist. Isang mabait na babae sa kanyang 40s na may malambot na boses at matalinong mga mata. Pagkatapos ng 3 sesyon, sinabi niya kay Alena, magaling ang pag-cope ng bata, mayroon siyang matatag na pag-iisip. At ang pinakamahalaga, nararamdaman niya ang iyong suporta. Iyon ang pinakamahalaga. Talagang nagbabago si Maya sa kanyang mga mata. Nagiging mas bukas, masayahin. Nagsimula siyang magkwento ulit tungkol sa paaralan. Nagpapakita ng mga drawing, humihiling ng mga kwento bago matulog. Isang araw sinabi niya, Mama, pwede ba tayong pumunta sa parke sa Sabado para sa mga rides? Oo naman, anak. At bumili ng ice cream. Ang pinakamalaki. Niyakap ni Maya ang kanyang ina. Sumiksik sa kanya. Napakasarap ng pakiramdam ko kapag kasama ka, Mami. Salamat sa pagprotekta sa akin. Naramdaman ni Alena na may bumara sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang kanyang anak nang mas mahigpit. Hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Lagi kitang poprotektahan. Lagi, anuman ang mangyari. Noong Sabado, talagang pumunta sila sa parke. Sumakay sa carousel, kumain ng cotton candy at ice cream. Nagpicture sa tabi ng fountain. Tumawa si Maya. Tumakbo mula sa isang ride patungo sa isa pa. At ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Nang gabing iyon, pag-uwi nila, tinulungan ni Alena ang kanyang anak na magpalit ng pajama. Inayos siya sa kama. Humikab si Maya. Niyakap ang kanyang bagong kuneho. Mama, lagi ba tayong mabubuhay ng ganito? Magkasama? Walang away?
Lagi. Pangako ni Alena. Isang team tayo. Ikaw at ako. At walang makapaghihiwalay sa atin. Ngumiti si Maya at ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang minuto pagkatapos, mahimbing na siyang natutulog. Matiwasay, walang bangungot. Lumabas si Alena sa silid. Isinara ang pinto. Lumabas sa balkonahe. Ang parehong balkonahe kung saan isang buwan na ang nakalipas, natagpuan niya ang kanyang anak na umiiyak. Ngayon, may mga bulaklak sa mga paso dito. Binili ni Alena noong nakaraang linggo. Geraniums, petunias, maliliit na rose bushes. Naglatag siya ng malambot na alpombra sa sahig. Nagdala ng mga unan. Ang lugar na ito ay hindi na isang lugar ng takot at luha. Ngayon, ito na ang kanilang komportableng sulok. Umupo siya sa isang unan. Isinandal ang kanyang likod sa pader. Tumingin sa mga bituin. Ang lungsod ay umuugong. Ang mga kotse ay dumadaan sa ibaba kung saan tumutugtog ang musika, tumatawa ang mga tao. At naisip ni Alena kung gaano kalaki ang nagbago sa loob ng isang buwan. Kung gaano nakakatakot ang desisyon na umalis. Kung gaano nakakabalisa ang pag-file ng diborsyo. Ngunit ngayon, nakaupo dito, naintindihan niyang ito ang tanging tamang desisyon. Masaya ang kanyang anak, kalmado, ligtas, at iyon ang pangunahing bagay. Ipinikit ni Alena ang kanyang mga mata. Huminga ng malamig na hangin ng gabi sa loob ng kanyang dibdib. Ito ay mainit at kalmado. Sa unahan nila ay naghihintay ang isang hinaharap na hindi alam. Ngunit puno ng pag-asa. Kakayanin nila ito ng magkasama. Laging magkasama. Nagustuhan mo ba ang kwento? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para maipagpatuloy ko ang pagdadala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaabangan ko ang iyong mga komento sa kwento. Para sa iyo, ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay. Nang may pagmamahal at paggalang.